Good morning at salamat sa Panginoon. It's another day, it's another devotion, it's another day to dwell the Holy Spirit, to ask the Holy Spirit to fill us this day, to bless us this day, to give us protection and lead us to know His will. Kaya naman po tayo tuwing umaga, kung makakapaglaan po tayo ng oras, ay dapat po tayo maglaan ng oras. Alam niyo, maganda po yung verses sa Matthew 7, no, na kung saan po sinasabi po doon, humingi ka, ikay bibigyan, at kumatok ka, ikay pagbubuksan, hanapin mo siya, at siya may masusumpungan. At ito po yung pinapaliwanag niya na kung saan po ang Diyos po ang higit na nakakaalam, no, ng mga bagay na ito. For example na lang po, tayo po pagka po, yung tinatawag ko na paliwanag po dito, yung example po ito. Usually, ginagawa po natin ito pag tayo po ay may pupuntang isang kakilala o isang bahay na pupuntahan natin, na kapag sarado ay kakatok po tayo at sige tayong kumakatok. Kapag hindi po natin, at pag napagbuksan tayo, magtatanong po tayo. At kumisyon pagka hindi tayo natin nakikita, so nahanapin po natin, sisilipin natin kung saan pwede natin makita. So ganoon po pinapakita ng Diyos yung example po niya na siya po ang talagang pinto, no, na tunay na makapagbibigay ng kalutasan po sa ating pong mga paghahanap sa buhay. At siya rin po yung tinatawag na Diyos na nakakaunawa, no, na kung paano niya ibinibigay yung kagustuhan po natin. Usually kasi minsan, kagustuhan natin ay hindi ho gusto ng Diyos para po sa atin. Kaya kadalasan po ay nagkakaroon po ng tinatawag na sabihin nating tampo sa ating Diyos. Kadalasan may ganoon tayo. Ako usually po, pag ako po nanalangin ng pribado, na sa akin lang, hindi ko naalis sa buhay ko po yung minsan nagko-complain po ako sa Diyos and questioning the Lord. Na somehow ay alam naman natin na hindi tama, pero maunawain po ang Diyos eh. Kung minsan talagang dumarating sa buhay natin na kino-question natin ang Diyos po talaga. Like for example po, meron akong kakilala na isa pong manggagawa po ng kaibigan kong pastor. Silang mag-asawa, halos talagang ang deboto po nila sa kanila pong church. Talagang yung loyalty po ng mag-asawa doon sa senior pastor nila. At one time po ay bigla akong pakonsulta yung kanyang yung asawa nung lalaki, yung misis niya. Yung kinukwento ko kung mag-asawa, na-diagnose po na cancer stage na, may mataas na. Pagdating ho ng itong Marso, ay kinuha na siya ng Panginoon. And doon po sa mga ganung punto ay hindi mo natin maialis po, no, sa mga taong kino-question talaga Diyos. Ang sinasabi nila madalas, bakit ganoon ang Panginoon? Talagang halos ang kanilang buhay ay inalay na sa church. Laging paglilingkod po nila, no, na kung saan po ay may mga pagkakataon talagang nakikita yung kanilang katapatan po sa paglilingkod sa church. Pero bakit gano'n na biglaan na lang ay namatay daw ang kanyang asawa at laging umiiyak yung taong ito. So kung titignan po natin, parang sabihin natin ano naman ang taong to, weirdo naman, alam naman niyang ganun. Di po, tayo po ay bahagi po ng buhay na kung saan po ay hindi natin kayang maipaliwanag ang mga bagay po na nangyayari po sa atin. At kadalasan po may mga pagkakataon na minsan may mga tanong po tayo na sometimes po hindi sinasagot eh. Dahil kung minsan po ay
ang katanungan po natin ay self-centered po. Ibig pong sabihin, yun sa atin lang kagustuhan, ang ating gustong mapasa atin at ang ating kagustuhan lamang po ang dapat na makita po natin na yun ang gusto natin. Kaya kung mapansin po natin, sabi rin po sa verse 9 na ang Diyos po sa kanyang anak, kung ikaw ba mananalangin ng tinapay tapos ang ibibigay mo ng tatay mo ay bato, sabi sabihin hindi maganda. So ang reflection po dito, kung minsan po ang hinihingi natin kadalasan sa buhay natin, akala natin po good, pero sa kabila pa lang nun, ang Diyos nakikita na bad po ang gusto nating mangyari sa ganung bagay. At alalahanin natin at tandaan po natin, ang Diyos po ang mabuti. Siya ang mabuti po sa lahat. Kaya kadalasan, medyo napakahirap po na sagutin ng mga ganung katanungan ng tao. Ako po, minsan talagang sa akin padalangin, sinabi, Lord, bakit gano'n? Na-complain ko. Pero ang kasagutan ng Panginoon ay tiyakan at mayroong karunungan na pag sumagot po ang ating Diyos. Kaya naman ho tayo bilang mga anak ng Diyos ay huwag po tayong mag-atubili lagi na lumapit po sa Panginoon sa anumang bagay na meron tayong kinakaharap o problema man, karamdaman man. Diyos pa rin po ang dapat nating unang masumpungang hanapin. Kumatok tayo sa Kanya sapagkat siya po ay laging nagbubukas. Humingi tayo sa Kanya at siya ay po ay laging nagbibigay. At hanapin natin ang Diyos, tiyak naman masusumpungan po natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Ang mata ng Diyos ay walang makakakubli, sino man po. Kaya patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong magbigay kaluguran po sa ating Diyos. Pamagitan po ng panalangin at samahan natin ng pagpupuri at ng pagbabasa po. Kung kayo po'y nakabasa, pilitin ho ninyo sa iyong sarili na basahin po ang salita ng Diyos. Ako po, minsan inisip ko, nagreklamo po ako dahil nga hindi na makabasa, hindi na makapagsulat ng maayos. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat ako na may banal na espiritu na nagbibigay comfort sa akin. At hindi lang yun, yung hubang minsan mga bagay, especially po ako, pastor, lagi kong kinocomplain ng aking mata, ang aking buhay. Pero nakikita ko po, ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay kapahayagan, minsan sa mga kapatiran, minsan sa mga leader. No? So ako nagpapasalamat po sa liderato po natin na talaga namang nakita ko po yung tulong nila at sila po ang dapat kong pasalamatan. No? Kaya nga ako po, sa totoo lang, wala po ako magpagmamalaki kung natatandaan ninyo. Yung aking po salita ng linggo. Wala naman po akong pagmamalaki. Ang pagmamalaki ko lang talaga yung Diyos. Tapos yung Diyos po ay pinapasalamatan ko dahil po doon sa church mismo, yung leadership po ng church, yung mga kapatiran po sa church, yung mga department heads po ng church po natin. Talaga namang nakita ko po yung motivasyon po nila, yung katapatan po nila na talaga namang naroon. Kaya kung titingnan po, bagamat ako po ay may kakulangan, pero ang Diyos po ang pumupuno sa pamamagitan po ng mga taong binibigay niya sa akin. Mga kaibigan man, judgmate man, mga tao man na binibigay nila at binibigyan niya ng tulong po para sa akin. Ay nakikita ko po na sabi nga po huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos kasi ang Diyos po ang bahala. Ang dapat po natin gawin mga kapatid, huwag po tayong mag-focus po doon sa problema at sitwasyon na nahihirapan tayo sa buhay. Kumbaga given naman po yan mag-focus po tayo doon po sa pagkakatawag po sa atin.
Yun po ang dapat natin i-focus. Kasi kung minsan po, kaya naman tayo nagkakaroon po ng tinatawag na kahirapan, problema, karamdaman. Meron po kasing pinapaalaala sa atin at pag binibigyan diin po ng Diyos sa atin ay yung ating pong calling, yung ating yung pagkatawag po sa atin ng ating Diyos, which is dapat po natin i-focus po yun. Kasi una-una po ang sabi ng Biblia, hindi naman talaga tayo mamamayan ng bansang ito na tunay o mamamayan ng mundong ito. Ang ating pong pagiging mamamayan ay sa langit po. Ibig po sabihin sa kingdom ng Lord. So kung iniisip ng iba na siya ay Pilipino, siya ay Amerikano, siya ay Hintil, siya ay Israelites, nakadepende, nakafocus po sila sa ganoon. Pero totoo naman, kaya lang, tandaan po natin ang buhay natin ay maiksi lamang at hindi po pwede yung humaba ng katulad ng paghaba ng unang panahon. Tapos na po yung ganong kahaba na buhay. Nasa panahon na po tayo ng meron po ng limitasyon ng ating buhay. Kaya naman ho, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, manalangin, patuloy po tayong humingi ng gabay po niya sa araw-araw. Good morning po and thank you so much po sa lahat ng bagay na ang Diyos po nagbibigay po sa atin.